Ay guys, na-add tayo nito. Nabinyagan na ni Ja Morant si Victor Wembanyama. Hang time laban sa mala-alien at ang Oy! rookie. Uy! Si Ja Morant mga bro, pinagtatrash talk ang rookie. Pinosterize pa Bag. si Wembanyama. San Antonio Spurs versus Napanood ko Memphis to guys Grizzlies. kanina. Inulit ko lang kasi gusto ko. Victor Wembanyama Makabawal sa inyo. Wala pang isang minuto sa opening quarter mga bro. Dalawang isip nga ako eh. Ito, wala. So play for Morant pero nahuli siya ni Wemby. Uy! Ang weakness ni Ja sa mala-alien Uy, nagalamay ng rookie. bag. Nabutati ni Wembanyama ang tira ni Jaren Bag. Jackson. Ja Morant top of the key, 3-pointer. Pinabayang libre ng Spurs. Siya. Ganda pa ng pagkakasis niya para kay Bismack Biyombo. Bag. Alley-oop pass. Siguradong matutuwa Galing, ang mga galing, fans ng galing, San Antonio galing, dahil mas galing. nabibigyan na ng mga Galing. alley-oop. Etong si Wemby, back-to-back alley-oop dunk. Malay space jam ang ginawa dito ni Wembanyama sa tangkad. Mauuntog na ang Uy. ulo sa board. No Boom. easy basket pa din for Ah, Morant. guys. Kahit na-foul Napanood na, ko nandun rin, pa ah. din ang rookie. Ah, Alat guys. pa si Morant mga bro with 1 of 4 shooting. May ano yan eh. Ng leading scorer ng Memphis with 8 points. Derrick Rose, nice assist para kay Biyombo mga bro under 2 minutes. Lalawas po na si Morant. Lalabas. 23-20. Second quarter, lumamang ang Memphis dahil sa opensa ng youngest MVP. Pasok ang dalawang pull-up jumpers. Sulit ang pahinga ni Morant dahil Diba? kay D-Rose. Pero Wembanyama may galit ata sa rim mga bro. Dinakdakan ng dalawang players ng Memphis. Bang. Nagalit pa sa official si Wemby. Take over sa second quarter ang rookie at pinuwat ang opensa ng Spurs. Pasok ang tira sa 3 sa haba ng pinte ni Wembanyama. Na nutmeg tuloy siya dito Bang. ng Aldama. Ayaw, Ang guys, skill dyan na ako challenge lang mga bro. May 4 na blocks na si Wemby. Suki, etong si Jaren Jackson Jr. Halfway mark ng quarter nang ibinalik si Galit. Morant. Nakasagutan niya mga bro ang third year player ng Spurs na si Dominic Barlow. Banggaan sa pick and roll. Hindi nagustuhan yun ni Ja. Last 2 minutes, another jab versus Ganda Memby lang. Hindi ko matchup. pa alam yun. Maingat sa dribble si Morant dahil sa haba ng galamay ng rookie. Hindi kaya atakihin sa ilalim kaya naman tiniraan na lang sa labas ni Morant. Hindi na din nakasabay dyan si Wemby. Babawi sana ng alley-oop play ang rookie kaso awkward ang pagkakasalo niya ng bola. Another basket for Morant. Fake spin move. Sabay pull up. Napako ang tuhod ng bantay. Yun nga lang last seconds. Atakihin na sana ni Pag- Morant ang depensa ni Wembanyama using his crossover move. Kaso bigla na lang bumagsak si Morant at mukhang na-injured pa ang tuhod. Paika-ika kung maglakad si Morant mga bro. Papatapos ang first half 47-40. Entering the third quarter, napatimeout agad ng Memphis mga bro sa ginawa na to ni Wemby. Ala Dirk Nowitzki, one-legged shot sa 3 points. May halong swerte na din ang tira. Na kahit si Morant di makapaniwala sa nakitang tira ng rookie. Halfway mark ng quarter, poster dunk attempt ni Wemby. Lamang. Kay Bismack Biyombo, hindi nga lang na-convert. Nanghinayang tuloy ang alien. Pero kontrolado ng Memphis ang lead mga bro dahil kay Desmond Bain, 7 straight points. Inalat mga bro si Ja Morant sa third May quarter 7 tuloy na awkward agad. piece of field. 2 points mula sa free throw. Pero lamang ng 12 points ang Memphis, Double 80-68. Well, fourth and final quarter, nahirapan na din ng Spurs. Makadikit pa sa Memphis. Naglaro pa si Wembanyama mga bro. First field goal ni Ja Morant sa second half. Bag. Up and under Bag. move para kay Wemby. Hang time laban sa tangkad ni Wembanyama mga bro. Nagkape sa ere si Morant. Finally, under 9 minutes mga bro. Ito na ang Binaba. hinihintay ng lahat. Posterized Binawian. ni Ja Morant kontra kay Wembanyama. 200 slam dunk. Crossover move pa. Take over sa fourth quarter si Morant. 3-pointer. Plus assist Binawian, pa kay guys. Sandy Aldama. Nan-trash talk na din dyan si Ja Morant mga bro. Ba. Well sa uli, panalo pa din ng Memphis Grizzlies mula sa double-double ni Ja Morant. Panis. Ayan guys, ayan. Jackson's got 11 here in this first half. Nice pick by Again, Anderson. again, Morant again. leaves it, give it right back. Morant. Oh, my goodness! Ja Ito Morant. na lang. Yan. Ay, si Lillard talaga. Ganun lang ganun. Pag nag-3 points siya, nag-end. 2018 NBA MVP. Making Ano his na ninth yan? All-Star appearance from the Brooklyn Nets. You know you better be a Kawhi. James Harden. James Harden pala. Kawhi tuloy. Making his All-Star game debut is the high-flying two-times. Stop in between. You need it. Klay Thompson 3. Taong 2020, sinubukang tumawag ni Vanessa Bryant sa kanyang asawang si Kobe na umalis ilang minuto lang ang nakalipas kasama ang anak nilang si Gianna, Nakalawan nilang lulan ng Atlanta. isang helikopter. Sila Ngunit yan. hindi niya na ito makontak. At laking gulat niya dahil kabi-kabilang notifications ang biglaang lumabas sa kanyang telepono na may mensaheng,
RIP Kobe. Lah, Hindi niya maiprocess sa isipan kung ano ba talaga ang nangyayari. Hanggang sa dumating ang kanyang personal assistant at dito na sinabi sa kanya ang pinakamasamang balita na kanyang narinig okay. sa buong buhay niya. Ako kasi Ito guys, ang alam pa na nahuling to. sandali Kasi nakalimutan ko bago dati ko pa ito ang kahedya na pinanood. pumipil ng buhay Noong ni 2023 Kobe pa. Bryant. Good vibes. January 26, 2020, isang malamig at makulimlim na umaga ang tumambad sa pilotong si Ara Zobayan. Habang nasa John Wayne International Airport, tiningnan niya ang Kobe? status ng panahon sa kanyang flight planning app. Ayon sa report, nababalot ng makapal na fog at masamang panahon ang parte ng California na kanyang babaybayin noong araw na yon. At para sa kanya at sa kanyang contractor na OC Helicopters, bad timing ang pinaplano nilang paglipad. Gamit ang isang Sikorsky S-76B helicopter na rehistrado bilang N-72EX, naka-schedule si Ara na ihatid ang NBA legend na si Kobe Bryant, anak nitong si Gianna, at 7 pa nilang kasamahan patungong Mamba Sports Academy sa Newbury Park, California. Si Kobe ay naka-schedule na mag-coach sa laro ng anak niya noong araw na yon. Kaya excited, hindi lamang ang kanyang anak, kundi ang mga kakampi nito sa koponan ng Mamba Ballers. Ang ruta sana ng grupo ni na Kobe ay mula sa John Wayne International Airport patungong Camarillo Airport Layo. at mula Camarillo, magdadrive na lang sana ang grupo ni Kobe ng 20 minutes patungo sa court na paglalaroan ng kanyang anak. Ayon sa pilotong si Ara, 30 minutes lamang ang itatagal ng kanilang flight. Higit na maigsi kaysa sa 2 oras na pagbiyahe kung maisipan ni Kobe na mag-drive gamit ang kanyang sasakyan. Hindi na bago para kay Ara na ihatid si Kobe. Sa katunayan, suki si Kobe ng OC Helicopters. At para sa naturang kumpanya, priority lagi ang order at satisfaction ni Kobe. Dahil kung hindi raw sa kanya, hindi lubos na makikilala ang kanilang negosyo. Hindi na rin bago para kay Ara na laging kontakin ng pamilya Bryant. Sa katunayan, simula 2015, laging hanap ni Bryant si Ara sa tuwing lilipad ito gamit ang helicopter. Ang kumpanyang Island Express ang responsable para sa logistics ng flight ni Kobe. Ang naturang kumpanya ay lisensyado lamang na lumipad sa ilalim ng VFR Kobe. o Visual Flight Rules. Sa madaling salita, Naawa po ako kay Kobe. ngunit base sa kanilang RIP visual weather Kobe. map, tila malabong tahakin ni Ara ang normal na ruta papuntang Camarillo, dala na nagbabadyang sama ng panahon. Bago mag-take off ang isang Okay. helicopter sa naturang airport, may isang electronic checklist Okay. na kailangang i-fill out muna ang piloto. At kabilang dito ang weather condition sa lugar Lah. na pagdadaanan ng flight. Kung Grabe. tutuusin, dapat hindi rin ng go signal si Ara na ituloy ang biyahe dahil sa panganib na dala ng panahon. Ngunit may isa siyang plano. Hindi niya tatahakin ang orihinal na ruta na aabot ng mahigit 128 kilometers. Babagtas siya ng mas mahabang ruta upang iwasan ang namumuong sama ng panahon na kanilang madadaanan. 9:06 a.m., dumating ang grupo ni na Kobe sa airport. Bagamat medyo late, hindi naman daw yun bago para kay Ara. Lumipas lamang ang ilang minuto matapos na sumampa ang mga pasahero na masayang nagkukwentuhan tungkol sa basketball game na kanilang aatendan. Nag-take off na ang helicopter sa John Wayne Yan nga Airport. sila Matapos ang ilang sandali, napansin agad ni Ara na tila na underestimate niya ang sama ng panahon. Sa normal na araw, nai-enjoy raw ni Ara at ni Kobe na makita ang mga tanawin sa kanilang ibaba. Ngunit noong araw na yon, sobrang kapal at kumpol na mga ulap. Wala silang ibang makita kundi hamog na tumatakip sa berdeng kapaligiran ng Los Angeles. Pero para kay Ara, kaya niyang baybayin ang airspace ng Los Angeles kahit na limitado lang ang kanya nakikita. Simula 2011, si Ara ay lagi nang naghahatid ng mga sikat na Hollywood celebrities at athletes tulad na lamang nina Kylie Jenner at Kawhi Leonard. Kawaii. Isa ang Los Angeles sa may pinaka-busy na airspace sa buong mundo. Mula sa commercial, private at military aircrafts na dumadaan doon, madalas rin ang sama ng panahon sa puha ni Ara bago pa man siya ma-hire sa OC Helicopters. Habang binabaybay ang Ayan himpapawid ng siya. downtown Pero Los di naman talaga Angeles, siya yan. si Kobe ay makikitang nasa kanyang paboritong pwesto. Lah. Ang kaliwang bahagi ng helicopter malapit sa bintana. Ang anak naman niyang si Gianna, kasama ang kanyang coach na si Christina Mauser, ay makikitang nakikipag-usap sa mga teammates nitong sina Alisa Altobelli, Peyton Chester, at mga magulang nila.
Nang papalapit na sila sa San Fernando Valley bandang 9:20, nagradyo si Ara sa Burbank Airport Air Traffic Controllers para humingi ng permisong makadaan sa kanilang airspace. Kailangan nilang makipag-coordinate muna sa Burbank upang ma-monitor ang kasalukuyang air traffic at panahon sa kanilang tatahaking daan. Oh. Sa kasamaang palad, negative Ha? ang sagot nila dahil sa low visibility, Ha? dala ng panahon. Ngunit may naisip na paraan si Ara upang makalagpas sa San Fernando Valley. Nag-request si Ara ng special visual flight rules para sa madaling sabi, kung walang ibang eroplanong nasa kanilang airspace, maaaring pumayag ang control tower na paraanin ng isang aircraft sa lugar. Nagpaikot-ikot ang sasakyan ni Ara at Kobe ng halos 11 minutes sa Glendale na may babang 400 feet lamang above sea level bago pa mabigyan ng go signal ng Burbank na maaari na silang dumaan doon. Ngunit isang babala ang iniwan sa kanila ng Burbank. May taas na 2,400 feet ang fog o ang itaas na bahagi ng ulap na clear 2,000? at hindi apektado ng sama ng panahon na nabubuo sa ibaba. Dahil dito, minarapat ng Burbank na kontakin ang Van Nuys Airport at inutusang dalhin si Ara sa kanilang airspace. Habang binabaybay ang Ronald Reagan Freeway papuntang Van Nuys Airport, may taas na 1,400 feet sa himpapawid ang helicopter. Habang lumalapit sa naturang airport, may dalawang option si Ara na maaaring gawin. Pwede siyang maglanding sa Van Nuys at hintaying ma-evaporate ng araw ang namumuong sama ng panahon o magpatuloy sa tila long-cut na ruta na kanyang napili. At matapos ang ilang sandali, napagdesisyonan niyang magpatuloy sa eksaktong 9:40 a.m. bago makarating sa Ventura Freeway. Inilipat ng Van Nuys ang traffic control sa Southern California Air Traffic Control o SoCal kung tawagin. Matapos na makumpirma ito ni Ara, Meron. agad na nag-request ang piloto ng flight tracking service para makita ang real-time weather at air traffic advisories. Matapos na ikumpirma ng SoCal ang pag-transfer 9:47 a.m., dalawang mountain bikers ang nag-report sa 911 na mayroong nangyaring helicopter crash sa Calabasas, California. Okay. Nakita ng Okay, dalawang guys. lalaki na umeembang mabilis pababa ang helicopter Ano yun? bago ito sumalpok sa lupa. At sa kasamaang Ubi palad yata. ng dumating ng mga firefighters at mga ambulansya, Ubi yata, guys. dead on the spot na si Ara Zobayan kasama ang basketball legend na si Kobe Bryant at anak nitong si Gianna, pati na ang lahat ng lulan ng Sikorsky S-76B helicopter na tutungo lang Ano ba sana si sa isang Ara? basketball game. January 27, 12:05 a.m., kumalat na ang balita patungkol sa trahedyang nangyari sa NBA legend na si Kobe Bryant at ang anak nitong si Gianna sa social media. Maraming mga fans, celebrities at NBA players ang nadurog ang puso sa balitang tumambad sa kanila ng madaling araw. Dinagsa ng libo-libong fans ang Staples Center na home court ni Kobe sa loob ng 20 taon. Bit-bit na mga fans ang bulaklak, litrato at hinagpis sa biglaang pagpanaw ng isa sa pinakamahusay at pinakamatagumpay na manlalaro sa kasaysayan Si Kobe. ng NBA. Alien din yun si Kobe. Pero kulang pa ang salitang durog sa naramdaman ng nabiyudang asawa ni Kobe na si Vanessa. Na sa isang iglap, nawalan siya ng anak at asawa, bunga ng trahedyang kaya naman sanang iwasan ayon sa investigasyon. Sayang. Siya, kasama ang pamilya ng mga namatayan, Namatay pa. ay nagsampa ng kaso laban sa OC Helicopters at Island Express dahil sa pagkukulang umano ng kanilang piloto sa preparasyon at pag-iingat sa paghahatid ng kanilang mga mahal sa buhay. Kakaawas. Ngunit makamit man ng hustisyang kanilang minimithi o hindi, ang buong mundo ay apektado pa rin Ayan, ng biglaang pagkawala ng isang one-of-a-kind na idolo sa loob at labas ng basketball court. At para sa Parang basketball ako Kobe fans, Bryant ang yun, pagkawala guys. ni Kobe ay pagkawala rin ng isang naging haligi ng modern era ng NBA. 41 years old lamang si Kobe nung siya ay namaalam at 13 taon lamang ang anak niyang si Gianna. Maaga man siyang pumanaw, ang kanyang alamat ay hindi kailanman mawawala sa puso't isipan ng lahat ng basketball fans sa buong mundo. Rest in peace, Mamba. Salamat sa mga malulupit mong highlights, Bag. matitinding depensa at mga buzzer beaters na ipinamalas mo sa mundo. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo Nag-enjoy. naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo. Okay
Okay guys, na alam niyo naman yung story ni Kobe. Kaya, yun. Paalam tayo kay Kobe guys. Sige na guys, naawa ko yung kay Kobe eh.